Update sa Mount Bulusan at sa iba pang mga bulkan sa bansa na ating alamin kasama si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po sa inyo, sir, and thank you for having me here. Sir, kamustahin lang po sana namin ang sitwasyon ngayon sa Mount Bulusan. Ano po ang pinakahuling naitala niyang volcanic activity ng bulkan at nasa anong alert level na po ba tayo ngayon? Okay, yung Bulusan Volcano is on alert level 1 since October 25, 2023. And during the past 24-hour period, meron tayong 8 volcanic earthquakes na inaitala. Mas mababa ito kaysa 2 days ago na nakapagtala tayo ng 65 volcanic earthquakes. And 3 days ago, nakapagtala tayo ng 140 volcanic earthquakes. Kaya nung January 28, naglabas kami ng advisory about the increase in seismic activity in Bulusan Volcano. But again, kahapon and hanggang kaninang madaling araw, 8 volcanic earthquakes lamang ang ating naitala. Oh, okay. Director Bacolcol, si Chipo ito. Ayon po sa mga naunang report, may volcanic gas kayong naitala mula sa crater ng Mount Bulusan. Ano po ba ang ibig sabihin nito, sir? Okay, so meron tayong noong January 18, meron tayong naitalang 202 tons per day of sulfur dioxide. This is to be expected since may steaming sa Bulusan Volcano at kasama ng steam ay mga volcanic gases katulad ng sulfur dioxide. Alright, sir. Sa projection niyo po, nakikita po ba natin magkakaroon ng progression itong mga volcanic activities dito sa Mount Bulusan po, sir? Okay, so for now, fluctuating yung number of volcanic earthquakes na itala natin sa Bulusan Volcano. Again, as I've said, 3 days ago, 140 volcanic earthquakes yung naitala natin. Then kahapon, 8 na lamang. But we are continuously evaluating the situation on a day-to-day basis. May iba tayong mga parameters na tinitingnan katulad ng elevated levels of steam or gas emission, kapag may pamamaga sa edifice ng vulkan at kapag tumataas yung spring water. So if there are sustained increases in these parameters, then we have to raise it to alert level 2. Okay, well, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kailan po ba ang pinakahuling malakas na eruption na inyong naitala mula po sa Mount Bulusan? At ano po ang damages na maaring idulot nito sa mga nakapaligid o mga kalapit na lugar nito, sir? Okay, 2 years ago, meron tayong June 5 to 12, 2022 to be exact, meron tayong naitalang phreatic eruption. May mga manipis na mga volcanic ashes na naitala towards the west and northwest of Bulusan Volcano. And yung mga volcanic ashes natin reach as far as Daraga, which is 50 kilometers northwest of Bulusan Volcano. Alright, Director, mula po sa Mount Bulusan, punta naman po tayo sana sa Mount Mayon po ngayon. Kamusta po ang Mount Mayon ngayon, sir? Ano po ang pinakahuling activity ng bulkan at nasa anong level po ba ito ngayon? Again, Mayon Volcano is on alert level 2 since December 8. So we had a effusive eruption from June 11 to December 8. But on December 8, we lowered the alert level from 3 to 2. And yung effusive eruption has stopped, pero meron pa rin tayong fair crater glow na na-observe sa bunganga ng bulkan. And but since January 28, wala na po tayong naitala na mga volcanic earthquakes. And wala rin tayong naitalang rockfall events for the past 24 hours. And yung pinaka-importante, wala na tayong naitalang pyroclastic density current events since November 27 last year. Oh, well, that's good to hear, sir, no? Pero yun nga, medyo nakakabahala rin kasi ilang mga bulkan ang medyo nagiging slowly active na ngayon. Pero how about ito pong Taal Volcano po? Ano po ang update dito? Yung Taal Volcano is still on alert level 1 since July 2022. And during the past 48-hour period, 2 volcanic earthquakes lamang ang ating naitala. And yesterday, may na-observe kaming steaming activity na umabot ng 1,200 meters. Buti na lang medyo mabilis yung mga hangin natin and wala tayong VAG na nai-report.
Alright, Director, may mga ibang bulkan pa po ba tayong binabantayan sa PHIVOLCS ngayon? Yes, we are also closely monitoring Canlaon Volcano, which is on alert level 1 since March 2020. And we are also monitoring Hibok-Hibok and Pinatubo volcanoes. And itong dalawang bulkan na to are on alert level 0. Okay, sir, sa inyo pong pag-aaral, kailan po ba masasabi at ano po ang mga senyales na magtutuloy-tuloy na ang pagkalma o pananahimik ng isang bulkan? And also, well, ibang mga kababayan natin nag-worry, itong mga nangyayari bang kaganapan sa mga bulkan na ngayon, senyales na rin po na maaring mangyari nga po ang the big one? Again, unahin natin the big one. The big one has nothing to do with our volcanoes erupting. So yung the big one would come from active faults, which is yung fault natin, the big one is the West Valley Fault, and iba po yun sa mga bulkan natin. Ngayon, yung first question, kapag paano natin masasabi kapag tuloy-tuloy na yung pagkalma o pananahimik ng bulkan? Well, kapag halos wala na tayong ma-record ng mga volcanic earthquakes, very minimal na rin ang mga volcanic gases, kapag weak ang steaming, at kapag halos wala na rin tayong nakita inflation or yung pamamaga sa dalisdis ng bulkan. So basically, kapag ang ating mga monitored parameters are within the background levels, then we can say na tuloy-tuloy na ang pagkalma ng isang bulkan. Siguro dagdag ko lang, Partner Chi, kay Director, ano po ba yung talagang mabibigay nating senyales sa ating mga kababayan na talagang delikado na at kailangan ng mag-vacate yung vicinity ng mga bulkan kasi alam natin, mga kababayan natin, aantayin talaga na may lava na tumatakbo mula sa bulkan bago paglikas. Ano po ba mga senyales yung talagang masasabi natin delikado na at talagang kailangan na magsilikas po ng mga nakatira sa ating mga kapaligiran ng bulkan? Kapag may mga malalakas na lindol na naramdaman nila, usually mga lindol sa bulkan, mahihina lamang yan, and ang mga instrumento lamang namin yung nakaka-record. Pero kapag felt na ibig sabihin, tuloy-tuloy na yung pag-angat ng magma. And kapag makaramdam na sila ng mga paglindol, then they have to move and away from the danger zone. Meron tayong permanent danger zone, so dapat wala sila doon. Lahat ng mga bulkan natin na aktibo, may mga naitala tayong mga permanent danger zones. Pero Yusek Edu, magandang tanong mo dahil nga, I remember nung sa Taal Volcano nangyari, medyo nahirapan talaga dahil nagstay yung iba doon sa area ng bulkan at ayaw magsilikas. Inaantay nila makita yung pagsabog talaga. Para ayaw nila maniwala na sasabog na. Alright, Director, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa Sorsogon. Again, we remind our people na nakatira sa Sorsogon, malapit sa paanan ng Bulusan Volcano, na alert level 1 prevails over Bulusan Volcano, and which means it is currently at low level unrest at pwede magkaroon ng steam-driven or phreatic eruptions. So local government units and the public are reminded na meron tayong 4-kilometer permanent danger zone, and dapat hindi po pumapasok yung ating mga kababayan doon sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Alright. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po sa inyo.